Psst! Kamusta mga pre? Wala pa kaming official na intro, pero salamat sa pagbisita sa Oronio Horror Stories. Dito natin i-share ang mga kwentong nakakapangilabot at nakakasyokot. Mag-subscribe na para lagi kang updated sa aming mga kwento. Huwag kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. Tara, sabay-sabay nating tuklasin ang mga kababalaghan. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Subscribe now! Pre, kumusta? Bago ang lahat, true to life story po ito. Pero iibahin ko ang mga pangalan ng tao at lugar. Medyo sensitive kasi to. Ako si Beng. Nurse ako sa NICU sa isang hospital sa Ortigas na ang clue ay malapit sa Robinson's Galleria. May friend akong real estate broker and malaki ang kitaan sa trabaho niya dahil magaling talaga siya makipag-usap sa mga tao. Ang forte niya, mga foreclosed na bahay at mga pre-owned homes, etc. Mas bata sa akin si Weng. 30 lang siya sa ngayon. In fairness kay Weng, nakapagpundar na siya ng 4 na condo units na nakalista sa Airbnb at VRBO. Sa mahilig mag-travel at mag-staycation dyan, for sure, alam niyo ito. Wala sa intensyon niyang bumili ng mga kondo. Sa totoo lang, mas gusto niya nga yung mga bahay talaga. Back in 2020, bago bumugso ang pandemic at bago siya makakuha ng kondo, ay nag-house hunting muna siya. May nakita siyang bahay sa Parañaque na pasok sa taste niya. Nung unang kita niya sa bahay, nagulat siya kasi ang description sa listing ay abandoned home na daw ito. Pero sobrang ganda pa rin ng mga naiwang fixtures and furnitures. Maganda pa rin tingnan ang staircase. And may mga literal na outdated na gamit pa na naiwan ng previous owners. Tinawagan niya yung contact info at nalaman na part daw ito ng parang state sale. Pag binili daw yung bahay, lahat ng nandun sa loob kasama, pati ang mga naiwan or iniwan ng previous owners na gamit. March 12, 2020. Nakausap na ni Weng yung listing contact. Nakapwa niya rin naman broker. Napagkasunduan nilang mag-house viewing ng March 15, 2020. Itago natin yung broker sa pangalang Jason. Excited si Weng na makapag-viewing. Naisip niya, mas convincing sa mga clients niya kung siya mismo ay may sariling property investment. Na-realize niyang maganda yung location for rent sa mga call center agents sa Alabang or ipaupa sa Pogo as housing options ng employees. Natawa pa siya kasi hindi man lang niya naitanong kung magkano ang total contract price. March 13, 2020 ng gabi. Nakahiga daw sa kwarto ng kondo namin si Weng nang makaidlip siya habang nagpo-post ng sariling listings ng properties sa social media. Sa panaginip niya, nasa loob daw siya ng bahay sa Parañaque na gusto niyang bilhin. May kumakain daw sa kapagkainan. Isang nanay, isang bata, at isang teenager na babae. Napakaganda raw nilang tatlo.
Tapos, bigla na lang siyang nagising. Feeling niya, good omen yung napanaginipan niya. Parang signs ni God na dapat niyang bilhin yung bahay dahil may pamilyang uupa sa kanya or something to that effect. Dahil friend and ka-share ko si Weng sa inuupahan kong kondo, niyaya ko pa siya noong March 14 na mag-face mask. Nasabi ko yun kasi nurse ako. And may mga reported cases na ng isang China virus known as nCoV-19. Hindi pa kasi COVID-19 ang tawag noon. Siyempre, pasaway si Weng. Kaya ayun, kinabukasan, March 15, 2020, kahit may update na ng ECQ, tumulak pa rin siya papuntang Parañaque. Ang tigas ng ulo, kahit pa sinabi kong wag muna umalis. At dahil pasaway si Weng, nakipag-meet up siya kay Jason na may pa-viewing ng bahay na gusto niyang bilhin. May kasabay pala siyang young couple. Sila Ben at Ten na lang ang itawag natin kasi wala akong maisip na pangalan. Medyo 80s ang style and build ng bahay. Namangha siya kasi yung bahay may mga litrato pa rin ng previous owners. Naitanong ni Ben kay Jason kung nasaan na ang dating owners. Ang sagot niya ay pumanaw na daw ang last owners at malalayong kamag-anak na lamang ang nag-decide na itry ibenta ang property. Wala naman daw gustong magstay doon kasi karamihan sa mga malalayong relatives ay either abroad or sa malalayong probinsya nakatira. Wala namang kahina-hinala sa kwento ni Jason kasi bilang broker, alam ni Weng ang kalakaran kapag pre-owned or foreclosed ang bahay. Napakaganda raw ng mga sofa and dining fixtures. Magaganda raw ang mga cabinets and drawers. Maayos din daw ang CR. At konting paayos lang daw ay maaaring tumaas pa ang market value ng bahay. Nung nagtanong sila ng presyo, sabi ni Jason, i-email na lang daw sa kanila ang information and it will go to the highest bidder. Natuwa si Weng kasi unlike sa couple na kasabayan niyang mag-view, wala siyang problema sa pricing. Sa dami ng contacts niya sa banks and property management, alam niyang kaya niyang higitan or tapatan ang anumang bid ng mag-asawa. Ang sabi ni Weng, ang estimated niya daw ay 12 million minimum kasi nasa loob daw ito ng BF Homes. Maganda ang market value ng lugar. Tataas pa daw ang appraisal dahil sa location. Lalo na kung marirenovate or marirestore niya lahat ng issues na nakita niya. Ang pinaka-importante sa kanya ay maganda pa rin ang bubong. Walang water damage and mukhang maayos ang structural integrity. Hindi nila napansin na ginabi na pala silang 4 sa loob ng bahay na yon. Palabas na sana sila nang may dumaan na taga-barangay na naka-megaphone at nagsabing nag-start na daw ang ECQ. Bawal na muna lumabas sa mga bahay at sa mismong subdivision. Tinawagan ako ni Weng nun and in-explain ko nga sa kanya na tuloy na talaga ang ECQ at hindi pa ako pwedeng umuwi ng ilang weeks kasi lahat ng healthcare employees
ay required mag-briefing sa ospital. Alam mo pre, napakabilis ng pangyayari. Yung viewing lang dapat, naging staycation sa bahay na yon. In-offer ni Jason na magstay muna silang apat dun sa bahay. Total, may authorization naman daw siya from the owners na gamitin ito. At nung tawagan niya nga, hinayaan lang sila magstay doon. Kumbaga okay lang, kasi wala naman talagang taong nakatira doon. Napagpasyahan ni Jason na siya ang lalabas papunta sa mini grocery sa bungad lang ng kanto. Bumili siya ng 5 kilong bigas, mga delata, kape, asukal, noodles, at mga sigarilyo, tsaka 5 galon ng tubig. Nag-share na lang silang apat sa expenses kasi hindi pa nila alam paano sila makakauwi at kung kailan. Inis na inis si Weng kasi wala siyang ekstrang damit or toiletries na dala. Unang gabi, nag-share yung mag-asawa sa master's bedroom. Sila Jason at Weng naisipang sa sala matulog. Hindi kasi gumagana ang mga outlets sa ibang kwarto sa itaas. Sa sofa si Weng natulog at nagkasya sa isa pang upuan si Jason. Maayos na sana ang tulog nila. Kaso nagising sila sa sigawan, iyakan at kalabugan na parang galing sa itaas. Umakyat sila Jason at Weng. Kinatok yung mag-asawa. Pagbukas nila, sumenya si Ben na huwag maingay. Parang galing daw ang mga ingay mula sa kapitbahay. Pagkatapos ay nawala. So nagkape na lang sila at naisip nila na baka nga may nag-aaway na kapitbahay, either sa kaliwa or sa kanan ng bahay nila. Bandang 4 AM na natulog ulit ang mga tao sa bahay na yon. Nagising daw si Weng 11 AM na. Nag-message pa nga sa akin si Weng at chinismis na yung mga nangyari. Naikwento ko naman ang mga ganap namin sa ospital. Dumaan ang 2 araw. Pangatlong araw na nang may tanod na kumatok at nagse-census daw sila. Nagpakilala si Jason na broker ng mga may-ari ng bahay at binigyan siya ng pass para makabili ng stock sa market. Nagpamigay din sila ng mga toiletries. Nireport din nila ang mga ingay at kalabugan ng mga kapitbahay gabi-gabi. Sinabihan nila na may umiiyak ng mga tao at parang batang pinahihirapan. Yung tanod daw, natulala. Tapos ang sabi ay checkin daw nila mamaya. Pero butil-butil ang pawis nito. Minabuti nilang ma-check na ng maaga kung kaya't nagradyo ang tanod at kinatok yung katabing bahay. Nagbukas ng pinto ang sa kaliwa. Ang sabi ay mag-isa lang daw siya doon at wala siyang kasamang bata. Parang nawindang yung lalaki at parang may gustong sabihin nung nakita kami sa loob ng gate. Mababa lang daw kasi ang gate at bakod. Kumbaga, pwede magkausap na over the bakod style. Yung kabila naman ay walang tao daw. Kasi foreclosed na rin daw yun. Umalis na yung tanod. At dahil alauna pa lang ng hapon, napagkasunduan na isend sa GCash ni Jason ang mga pambili ng mga kinakailangan.
Nagpasabay na rin ng mga damit, underwear, tsinelas, at mga toiletries sa mga bibilhin ni Jason. Tatlo naman ang mga sasakyan at napagkasunduan na i-alternate yung mga sasakyan pag lalabas si Jason. Kasi hindi pa rin sila sure kung hanggang kailan sila doon at kung pwede na bang magpunta sa gas station sa labas ng BF Homes. Pangwalong gabi na nila sa bahay na yon nung magsimula ang pinaka nakakatrauma na experience ni Weng sa bahay na ito. Mainit daw nung araw na iyon. Naisipan nilang apat na magstay sa kwarto sa itaas na may aircon. Gamit ang laptop ni Jason, naisipan nilang magpalipas ng oras habang nanonood sa laptop nito ng Netflix. Kinarir na nila ang mobile data kasi wala naman daw wifi sa bahay na iyon. Matapos ang 4 na pelikula sa Netflix, bababa na sana sila para magluto at buksan ang mga ilaw sa ibaba nang biglang namatay ang ilaw. At ang tanging liwanag na nakikita nila ay galing sa ilaw ng poste sa labas. Bumukas daw bigla ang pinto. Narinig nila ang mga sigawan at iyakan. Pero ngayon, may 3 aninong pumasok sa kwarto. Pero parang malikot, pumapalag, at may kaaway. Takot na takot sila kasi anino ng mga babae ang nakikita nila. Nakaririnig din sila ng mga sigawan, iyakan, at pagmamakaawa. Grabe daw ang takot nila, pre. Kasi hindi sila makagalaw. Para bang may eksena na nangyayari sa harap nila. Pero mga anino at mga nakikita nila. Natapos ang mga pangyayari nung nasa sahig na yung 3 anino. Tapos sumara na yung pinto. Sa sobrang takot nilang 4, basta na lang sila tumakbo pababa. At kahit madilim at kakapa-kapa sila, ay kapit-kapit silang nagbukas ng ilaw. Lumabas sila ng pinto at napatayo sa bandang gate. Naalala nilang may curfew at bawal lumabas. Nag-iiyakan at nagpapanik sila sa gate. Nagtatalo-talo kung aalis pa sila at lalabas o hindi. Lumabas yung lalaki sa katabing bahay. Sinabihan niya silang 4 na mag-over the bakod na lang papunta sa kanyang property. At ginawa naman nila yun. Yung matandang lalaki ay nagpakilalang Ernesto. Hindi niya tunay na pangalan. Ang sabi niya, 1987 pa lang daw ay doon na sila nakatira. Iba pa raw ang itsura ng BF Homes noon. Mag-isa na lang daw siya ngayon kasi nasa Canada na daw lahat ng mga anak niya. Siya ang nagkwento ng background ng bahay. Noong 1990 daw, may namassacre sa bahay na iyon. Hindi na lamang natin babanggitin ang pangalan ng pamilya bilang respeto sa mga namayapa. May mag-iina daw na pinatay sa bahay na tinutuluyan nila Weng. Ang sabi nito, wala daw sila sa bahay nung nangyari yon kasi nasa probinsya daw sila para sa isang kasal. Pagbalik daw nila, nagulat na lamang sila kasi may police tape na sa magkabilang bahay. Nilooban daw yung bahay
Nagang rape yung teenager na anak at pinatay. Pinatay din ang ina nila at nakababatang anak nito. Kalunos-lunos daw ang nangyari. Yung shock daw ay grabe. Noong 90s, wala pang CCTV. Wala din daw yung isa pang kapitbahay sa kabilang side. Parang natsyempo na walang makakarinig agad. Yung mga kapitbahay daw sa tapat ay hindi napansin ang iyakan at paghingi ng saklolo dahil malakas daw ang TV at naka-aircon sila. So sarado ang bintana. Ang sabi ni Mang Ernesto, for almost 40 years, nagmumulto pa rin daw ang mag-iina dahil walang hustisya. May mga suspect na nahuli pero napawalang sala. Gabi-gabi, nakakarinig ang magkabilang magkapitbahay ng mga ingay, iyakan, at pagmamakaawa. Ang ginawa daw ni Mang Ernesto, nilinyahan niya ng mga krus, santo, at mga angel figures yung pader sa side ng bahay nila, at lahat yon ay benditado. Kaya hindi na raw niya ito naririnig pa. Sa kasamaang palad, yung isang kapitbahay sa kabilang side ay hindi na nakatiis at lumipat na lamang ng ibang bahay. Takot na takot silang apat. Na-realize nila na gabi-gabi parang nire-replay ng mga anino ang mga huling sandali ng buhay nila. Nakiusap sila na doon muna sa bahay ni Mang Ernesto magpalipas ng gabi at pumayag naman ito. Kinabukasan, nagmamadali nilang kinuha ang kanilang mga gamit mula sa bahay at wala silang iniwan. Nagpunta sila sa barangay at nakiusap na makahingi ng pass para lahat sila ay makauwi na nga. At sa tulong ng barangay captain, nabigyan silang lahat ng travel pass. Matapos ang 10 araw at sa wakas, nakauwi na rin si Weng. Oo, nakauwi naman siya sa kondo namin. At saktong nandun din ako dahil rest day ko nga ito. Nung naikwento niya sa akin to pre, nag-research ako. Noong 1990, mayroon ngang patayang naganap dun sa BF Homes. Sensational news pala ito nung araw. Pinakita ko kay Weng ang mga lumang news articles. Nawindang siya at natulala. Gabi-gabing nagre-replay sa utak niya yung mga anino. Umabot pa nga sa punto na dapat lahat ng ilaw ay nakabukas. May iba pang experiences si Weng, pero sa susunod ko na lamang ito ikukwento. Para sa yumaong magmimiyembro ng pamilya.